Oh no, tita. Masakit po ba ang ulo nyo? Nako, kawawa naman po kayo. Aalis pa po ang anak ninyo. At iiwan kayo dito. Grabe, ang sama naman po niya. Sigaw ni Ange. Napatigil naman ako sa paglalakad. Tapos lumingon ako. Si ma'am, nakahawak na naman sa kanyang ulo. Masakit nga kaya ang ulo niya? Medyo masakit nga ang ulo ko, Ange. Lagi na lamang ako may migraine. If only, may anak ako nag-aalaga sa akin. Sabi pa ni ma'am. Nakakakonsensya naman. Ange, dalhin mo muna ang tita mo sa kwarto. Tatawag muna ako ng doktor. Sabi ni dad. Wag na. Sabay pang sabi ni nila ma'am at Angie. Han, okay lang ako. Hindi na kailangan ng doktor. Sabi ni ma'am. At nakasapo pa ang kamay sa noo. Oo nga po, tito. Ako na lamang po ang bahala kay tita. Since, aalis naman po ang iba dyan. Diniinan pa ni Ange yung aalis. Nangungonsensyang talaga. Nag-clear throat naman si Echo. Napatingin naman kaming lahat kay Echo. Sige na kasi, dito na lamang tayo matulog. Bukas na lang tayo umalis. Pero Echo, grabe, kawawa naman talaga si tita. Super sakit ng kanyang ulo. Right, tita? Nakita ko nakangisi si Ange. Oo nga, Ange. Ang sakit talaga. Dagdag naman ni ma'am. Nakahiga na naman ako dito sa kwarto. Hindi nga kami nakaalis. Naman si Ange, dito pa pinatulog ni ma'am sa kama ko. If I know, pinababantayan na naman ako nun. Gusto ko na nga talaga umuwi. Miss ko na si Echo. Bigla naman akong napabangon. Alam ko na. Pupuntahan ko na lamang siya sa kwarto niya. Dahan-dahan akong bumangon ng kama para hindi magising si Angie. Tapos, mahinang lumabas ang kwarto. Grabe, para akong high school na tumatakas sa magulang. Nakapatay na ang lahat ng ilaw. Siguro, natutulog na rin yung mga kasambahay namin. Pero sana, hindi pa natutulog si Echo. Teka, saan nga ulit yung guest room? Dahan-dahan ako naglakad hanggang sa nakarating na ako sa harap ng kwarto ni Echo. Echo, bulong ko sa may pinto habang kumakatok na mahina. Gising ka pa ba? Si Cassie to. Nakalak naman kasi ang pinto niya, pero parang may nakikita pa akong konting ilaw mula sa pinto. Tulog na nga kaya siya? Nako, parang tulog na nga. Hindi na sumasagot. Okay, game. Last na. Echo, bakit tulog ka na agad? Huwag ka munang matulog. Bawal ka dito. Nako, nagsalita siya. Gising pa siya. Echo, papasukin mo muna ako. Sandali lang naman Bumalik ka na sa kwarto mo. Bukas na lang tayo mag-usap. Feeling ko, nasa likod siya ng pinto. Kasi, may sasabihin ako sa'yo. Promise, mabilis lang. Sige na, buksan mo na tong pinto. Tumingin-tingin ako sa paligid. Mukhang wala namang nagising. Sige na, Echo, please. Please. Bakit ba? Binuksan niya ng konti ang pinto. Mukhang patulog na siya. Nakapag-shower na kasi, kaya nakasando at jogging pants na lang. Ano yung sasabihin mo? Yung sasabihin ko. Ano kasi, Bubu? Pwede bang dito na lamang ako matulog? Hindi pwede, sabi niya. At parang sasara na ulit ang pinto. Buti na lang, iniipit ko ang sarili ko sa pinto. Kasi, bumalik ka na nga sa kwarto mo. Sige na, Echo. Dito na lang ako. Ang lakas sumilik ni Angie Hindi nga pwede. Bumalik ka na nga. Ouch, Echo. Naiipit ako sa pinto. Huwag mong isara. Seryoso. Isasara na kasi niya ang pinto. Buti na lang. Mukhang naawa siya sa akin. Kaya binuksan ng konti ang pinto. Pero sakto iyon. Para makapasok ako sa loob. Nice one, Cassie. Di ba sinabi ko, hindi ka pwedeng matulog dito?
Okay, sige Echo. Hindi na lamang ako matutulog. May iba naman akong plano dito eh. At sinara ko ang pinto sa likod ko. Nakita ko, parang napalunok siya. Lagot ka, Jericho Lee. Kakainin kita ng buhay. Umalis ka na. Ayaw ko, Echo. Hindi ako aalis. Bakit ba ayaw niyang tumigil? Hindi nga kasi ako aalis. Dito lang ako. Bumalik ka na sa kwarto mo. Matulog ka na. Binuksan niya ulit ang pinto. Pero syempre, mas lalo akong pumasok sa loob. Hindi niya ako mapapalabas. Hindi pa naman ako inaantok eh. Saka may gagawin pa tayo. Napansin ko ang nakabukas na lang na ilaw sa kwarto. Ay ang dalawang lampshade sa bedside. Kaya medyo madilim na. Sakto. Sinara ulit niya ang pinto. Alam mo ba kung anong oras na? Ano pa bang gusto mong gawin? Bubu, alam kong gabi na. Pero halos buong araw. Na kung ano-anong pinagawa sa'yo ni ma'am. At alam kong pagod na pagod ka. So, naisip ko lang na baka pwedeng... Huwag ka nga umupo sa kama ko. Bakit naman? Ang sungit naman nitong si Echo. Nakikiupo lang eh. Basta, tumayo ka dyan. Umalis ka na kasi. Ikaw bubu ha? Hindi mo naman kama to ah. Guest room namin to no? Kaya pwede ako umupo dito. Fine, sige. Umupo ka dyan. Hanggang gusto mo. Sa sofa na lang ako matutulog. At umupo na nga siya dun sa sofa. Sa loob ng kwarto. Ito naman kasing si Echo. Ang init ng ulo. Nilapitan ko na lang siya. Oy bubu, sorry na. O sige na. Hindi na ako uupo sa kama mo. Huwag ka nga umupo dito. Lumayo ka sa akin. Bubu, huwag ka maingay. Baka magising sila. Hininaan naman niya ang kanyang boses. Sino ba nagsabi sa'yo na pwede kang umupo dito? Huwag ka dito. Tumayo na lang ako. Ano ba yan? Bawal ako sa kama. Bawal din ako sa sofa. Saan na lang ako? Bakit ang sungit mo, bubu? Super pagod ka ba? Basta, lumabas ka na lang kasi. Bukas na lang tayo mag-usap. Tapos kinuha niya ang briefcase niya at inilabas ang mga papeles. Magtatrabaho pa. Gabi na nga. Akala ko pa naman kanina. Matutulog na siya. Bubu, bukas mo na asikasuhin yan. Pagod ka na eh. Hindi pa ako pagod. Hindi daw. Sige na. Aalis ako agad. Pagkatapos kong gawin sa'yo, ang pinunta ko dito. Napatigil naman siya sa kanyang ginagawa at napatingin sa akin. Bakit ka ba kasi andito? Kasi nga Echo, alam kong pagod ka kaya hinawakan ko naman ang kanyang kamay at hinigit siyang patayo. Halika bubu, doon tayo sa kama. What? Hinabulot niyang bigla ang kanyang kamay mula sa hawak ko. Ano bang iniisip mo? Sabi niya na parang kinakabahan. Ano bang meron? Bubu, ayaw mo ba talaga ako lumapit sa kama mo? Ayoko. Mabilis naman niyang sagot. Hay, sige na nga. Nilibot ko ang paningin ko hanggang sa nakita ko ang swivel chair. Nilapit ko naman kay Echo ang upuan. Sige bubu, wag na lang sa kama. Dito ka na lang umupo. Tinitigan niya naman ang upuan. Tapos tiningnan ako habang nakakunot ang kilay. Fine. Ano ba kasing gusto mong gawin? Sabi niya, pero umupo pa din siya. Hoy, bubu, baligtad ka nga ng upo. Doon ka dapat nakaharap. Tiningnan niya naman ako na parang nagtatanong. Pero nabago pa rin siya ng pwesto. Kaya nakaharap na siya ngayon sa likod ng upuan. Sakto. Nakaharap na sa akin ngayon ang kanyang sexy back. Ayos. Heist. Ano naman ba kasing iniisip mo? I started massaging his shoulders. Nagulat ata siya sa ginawa ko. Pero ito naman talaga ang pinunta ko dito. Kawawa naman kasi ang bubu ko. Pagod na pagod. Ano, bubu, masarap ba? Magaling talaga ako mag-massage eh. Natutunan ko to sa States. Pero kasi akong pinupuntahan doon na magaling mag-massage. Kaya nagpaturo na rin ako sa kanya.
Never thought magagamit ko rin pala ito one day. Ayos lang ako. Tama na yan. At bumalik ka na sa kwarto mo. Nako, takipot. Tama na daw. Mukhang napapapikit pa nga siya sa ginagawa ko. Ipinatong pa nga niya ang arms niya sa likod ng upuan. Sige lang, Bubu. Relax ka lang. Tense kasi ang muscles mo eh. Kawawa naman talaga ang bubo ko. Grabe talaga ang pambubuli ni Mama at Angie sa kanya. Pagod talaga siya. Pero syempre, hindi pa rin mawawala ang mga panananching ko. Nakasando lang kasi siya kaya bare ang kanyang sexy shoulders. Si Eko na talaga. Si Eko na ang macho. Siya na talaga. Nung lumaon, medyo pinapaalis pa rin niya ako. Pero feel ko naman na nare-relax siya. Kaya hindi pa rin ako tumitigil. Patuloy lamang ako sa pagmamassage sa kanya. Hanggang sa hindi niya na ako pinapaalis. Yahey, nakapikit na nga kanyang mga mata. Tulog na ba siya? Eko, naririnig mo ba ako? Sabi niya. At binulat ang mga mata. Pero obvious naman na inaantok na talaga siya. Sabi ko sa'yo, sa kama na lang eh. Sige halika, lumipat ka na lang. Doon ko na lang itutuloy. Wag na. Pero tumayo na rin siya sa pagkakaupo. Ayos lang ako kasi. Salamat. Sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Kailangan mo na din magpahinga. Pagod na talaga siya. Pati yung boses ay mukhang pagod. Hindi pa naman ako inaantok, Eko eh. Pwede pa naman kitang i-massage. Sige na, please. Pinikit niya ang mga mata. Tapos hinawakan niya ang bridge ng ilong niya. Kasi, umalis ka na. Baka mamaya, hindi na kita paalisin. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Tapos tumitig sa akin. Bakit parang kinikilabutan ako? Eddie, wag mo na lamang akong paalisin. Ayoko namang umalis, Bubu eh. Dito na lamang ako matutulog. Humakbang naman ako papalapit sa kanya. Bigla naman siyang napaatras. Hindi ka pwedeng dito matulog. Abante ako. Atras siya. Bakit naman? Sige na, Bubu. Dito na lang ako. Bakit ba siya atras ng atras? Hindi pwede. Umalis ka na kasi. Sige na. Ang hina ng kanyang boses. Parang pagod na siyang paalisin ako. Ayoko nga, Bubu. Tsaka bakit ka ba umaatras sa akin? Naglalakad pa rin kasi ako papunta sa kanya. Pero patuloy pa rin siya sa pag-atras. Teka, akala niya ba? Re-rapin ko siya? Pwede din. Joke lang po, Lord. Hindi ko naman i-rape si Eko, no? Pero yun eh. Kung ayaw niyan talaga. Kung gusto niya naman, go-go lang ako. Huwag ka kasing lumapit. Lumalapit pa rin ako. Ang cute naman kasi ni Eko. Kinakabahan talaga siya. Akala niya ba talaga? Re-rapin ko siya. Mapagtripan nga. Aminin mo, Bubu. Natatakot ka ba sa akin? Sabi ko sa kanya habang nakangiti. Umaatras pa rin siya. Pero biglang wala na siyang maatrasan. Kaya napaupo siya sa kama. Ako? Baka ikaw ang matakot sa akin. Tatayo na sana siya sa pagkakaupo. Nabigla ko siyang tinulak ulit sa kama. At tinulog ko rin ang sarili ko sa kanya. I'm on top of him. Pero hindi ko mapigil ang mangiti. Si Eko kasi, parang bumilis bigla yung kanyang paghinga. Tapos nakatitig lang sa akin. Kinakabahan ba siya talaga? Ang cute-cute niya, super. Bubu, bakit naman ako matatakot sa'yo? Di ka naman nakakatakot eh. Umalis ka na kasi. Hanggang kaya ko pa. I kissed him on his cheek. Gusto mo ba talaga akong umalis, Bubu? Sure ka ba? Then, I kissed his other cheek. Grabe. Ang komportable namang sumalampak dito sa broad chest ni Eko. Siya na talaga. Tama na yan. Tumigil ka na. Bulong niya sa akin. Para kasi, pagod na siyang magsalita. I kissed the tip of his nose. Talaga, Bubu? Ayaw mo bang talaga? I kissed his chin.
Kahit na sinasabi niyang ayaw niya, hindi naman niya ako nilalayo. Siguro naman okay lang. Ako kasi, okay na okay eh. Pwede na tong umagahan, lunch at hapunan. Dapat, kanina pa lang umalis ka na. Dapat nakinig ka sa akin. Sabi ni Echo. Pero nararamdaman ko. Pinulupot niya ang arms niya sa likod ko. Napangiti naman ako at kinilig ng bongga. I continued kissing his face. Sa kanyang noo, sa mata niya. Basta kahit saan sa kanyang mukha. Pero hindi sa lips. Baka kasi, ma-rape ko na siya. Kapag tuluyan ka ng ginawa iyon, sige siya, hindi siya makakaligtas. Diba, bubu? Kanina mo pa ako pinapaalis. Okay na. Sige na, aalis na ako. Babalik na ako sa aking kwarto. Ititigil ko na paglalandi ko sa kanya. Gusto ko pa sana, kaya lang, syempre, inaantok na naman si Echo. At saka super pagod na siya at may pasok pa siya bukas. Pero hinigpitan naman niya ang hawak niya sa akin. Sa tingin mo, makakaalis ka pa ngayon? Ha? Grabe, bigla naman akong kinabahan. Ang seryoso kasi ng kanyang tingin sa akin. Tapos, ang higpit pa ng kanyang yakap. Pero Echo, di ba sabi mo, kailangan mo nang matulog? Nagulat naman ako. Bigla niya kasi akong iniikot. Kaya ako na ngayon ang nakahiga sa kama. He's on top of me. Bakit parang ako naman ngayon ang bumilis ng paghinga? Di ba sinabi ko nang umalis ka na kanina? Sabi ni Echo in a very low voice. Inhale. Exhale kasi. Huminga ka. Huwag kang mag-hyperventilate. Huwag kang kakabahan. Ikaw ang nagsimula nito, di ba? Echo, di ba? Matutulog ka na. Kailangan mo nang matulog eh. Nakatitig lang siya sa akin. Yung heartbeat ko, naging 10 times ang bilis. May pasok ka pa bukas. Talagang pagod ka pa ngayon. Kaya kailangan na talagang matulog. Nafe-feel ko ang kanyang hininga sa mukha ko. Ang lapit niya kasi, super. Kailangan ko na makaalis. Baka ma-rape ko na talaga siya. Sige ka, kasalanan mo to, Echo. Pag ikaw ang na-rape ko. Gusto mo na bang umalis? Oo, Echo, kailangan ko nang bumalik sa kwarto ko. Late din kasi eh. Nakatitig pa rin siya sa akin. Huwag kasing ganyan, ang tingin mo. Pigilan niyo ako. Natatakot ka ba sa akin? Bulong niya, sa parang malungkot ang boses. Teka, anong ibig niya sabihin? Bakit naman ako matatakot sa kanya? Siya nga ang dapat matakot sa akin. Bubu, bakit naman ako matatakot sa iyo? Multo ka ba? Di ba hindi naman? Nakatitig pa rin siya sa akin. Nalaki ang mga mata ko. Hala, multo ka nga, bubu. Pero akala ko tao ka talaga eh. Espiritu ka na lang ba? Bakit ba ang ganda mo? Napatigil naman akong bigla. Ako? Sinabi niya maganda ako. Imagination ko lang yata iyon, bubu. Sinabi mo ba talagang maganda ako? Ang ganda ko nga ata talaga. Kasi kahit wala siyang sinabi. Hinalikan niya naman ako ng bongga. Nakakaloka talaga. Manghaliga tong si Echo. Hindi na naman ako makahinga. Parang with his kiss, sinasabi niyang ako ang pinakamagandang babae sa balatang lupa. At saka with his urgency, parang kanina niya pa ako gustong halikan. Yung totoo, feelingera lang ba talaga ako? I felt his hand moving in my leg. Hala. Gagawin na ba talaga namin? As in, alam niyo na, yung ginagawa ng mga mag-asawa. Wow, level up na talaga. Dati kinikwento lang sa akin to ni Ange. Ngayon, ito na talaga.